Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayo muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Nais ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA na makahikayat ng mas maraming Singaporean investors sa harap ng mga insentibo at mas mababang industrial power rates sa ilan sa mga zone nito. Matatanda ang binigyang diin ni PEZA Director General Tereso Panga ang fiscal incentive regime ng pamahalaan na pinaka-kompetitibo na sa Southeast Asian neighbors nito sa 4th Philippine-Singapore Business and Investment Summit o PSBIS panel sa Singapore kamakailan. Nagkaloob si Panga ng snapshot sa mapagbigay na incentive package na maaaring ipagkaloob ng big ticket investments sa ilalim ng Create More o Corporate Recovery and Tax Incentives for enterprises to maximize opportunities for invigorating the economy bill. Ibinida rin ng PEZA Director General ang industrial power rates sa ilan sa zones nito na mas mababa sa average cost ng kuryente sa bansa upang makaakit ng energy-intensive investments. Ang energy-intensive investments tulad ng mga nasa semiconductor at electric vehicle manufacturing industry ang pinaniniwalaang most promising at high-impact sectors partikular sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, lumikha ng Agricultural Cooperative Enterprise Development o ACED Services ang Department of Agriculture o DA, isang bagong inisyatiba na magpapahusay sa mga kakayahan ng agricultural groups sa buong bansa at magpapahusay sa food security at farm productivity. Sa ilalim ng Memorandum Circular 22, ang bagong tatag na ACED Services ay gagana sa loob ng parehong central at regional field offices ng Department of Agriculture. Ang mga serbisyong ito ay pangangasiwaan ng Office of the Undersecretary for Operations na ngayon ay pinamumunuan ni Undersecretary Roger Navarro. Binigyang diin ni DA Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ng ACED Services ay sentro ng stratehiya ng gobyerno para bigyang kapangyarihan ang mga magsasaka at mangingisda. Magiging instrumento din ito sa pagtulong sa pagbuo ng mga patakaran at plano na sumusuporta sa mga kooperatiba sa agrikultura. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, bibigyan pa ng pagkakataon ang unconsolidated jeepney operators na makiisa sa Public Transport Modernization Program o PTMP ng pamahalaan. Ito ay ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Sinabi ni LTFRB Chairperson Chofilo Guadis III na maglalabas ang ahensya ng bagong resolusyon na muling magbubukas sa consolidation application process para sa mga hindi pa nakakapag-consolidate sa mga nakaraang deadline. Ito ay matapos makipagpulong si Guadis at iba pang transportation officials kay Senate President Francis Escudero na kabilang sa mga senador na nananawagan para sa suspensyon ng PTMP hanggang matugunan ang mga alalahanin ng mga stakeholder. Ayon kay Guadis, kinukonsidera ng LTFRB ang pagbibigay sa unconsolidated operators ng 60 pang araw para makasunod kung saan hinihikayat ng opisyal ang mga operator na samantalahin na ang pagkakataon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.